Guys, for today's video, babalikan natin yung isang loan app that claims to be legit. And hindi po siya 7 days. In fact, this loan app can, give you the option na maging 45 days to pay siya. And yung first loan ko sa kanya is 30 days to pay. Yun yung offer niya. Or kung gusto mo 15 days, bahala ka. Nasa inyo na yan. Kung na-reach mo na yung large loan amount or kung qualified ka na dito, wala na daw fees. So, does this mean buo na siyang matatanggap? So, yung loan app na pag-uusapan natin ay si PXT. And it's already my third loan. Bakit binabalik-balikan ko yung loan app na to when in fact, may kaltas siya eh. Dahil sabi niya yung large loan daw ay maaaring matanggap ng buo. So, the question is, ilang loans ba bago mo ma-reach yung kanyang level? Or worth it ba na magtiyaga ka dito sa kung ano mang ma-offer niya kapag baby pa lang yung account mo? So, kung gusto mo makilala si PXT, especially if hindi nyo pa siya nada-download, kung wonder kayo, okay ba siyang utangan, mas mabuti pang panoorin nyo na yung video na to, guys. Because I'm going to try my best to give you all the information that you need to know. Kasi like I said, third loan ko na. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. And this video is not sponsored. It's based on my personal experience. So bago ang lahat guys, uulit-ulitin ko probably throughout this video na hindi po ako binayaran ni PXT para gawin yung video na to. Ginamit ko siya, sinubukan ko siya dahil may nagre-request na silipin ko daw. And if nakita nyo man yung mga sponsored videos, ads dati, it was PXT, not me. I really hope na mas stress nila na that was a review. Hindi po yon marketing. Patuloy nating sinusubaybayan tong si PXT dahil nga, nakita ko doon sa isa sa mga tabs niya. Alam mo yung bago kang mag-login, kapag large loan na up to 100,000, maaring no extra fees na siya. Pero kamusta naman yung experience kapag nasa first tab ka? Kung saan magtsatsaga ka muna sa kung ano man yung offer the system sa iyo. Such as, may kaltas, may interest, 15, 30, 45 days to pay. Kaya napa-third loan ako dito kay PXT guys. Hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe na kayo. Because dito, ako yung nagtatry ng loan apps para sa inyo. Or review. Para bigyan ko kayo ng knowledge about these apps. Mapakita ko anong meron. Because knowledge is power, guys. Be sure naka-bell notification kayo, guys, para updated kayo. Pero today, yun nga, balikan muna natin tong si PXT, So, ito nga, sabi niya, claim niya, legit daw siya. Kaya makikita yung mga logo ni SEC dyan. But if you go to the list of recorded online lending platforms, nakaka-update lang ni SEC noong March 2025. Wala pa rin si PXT doon, guys. Kaya dapat natin siyang pag-usapan. Kung ikaw ay isang borrower, syempre, mag-wonder ka kung makakailang loan ba ako bago ko yung maabot yung ganyang level. Ilang kaltas pa ba yung kailangan kong lunukin? Ilang interest pa ba yung dapat kong i-donate sa loan app na to? Kaya guys, huwag nyo munang i-download. In my second video about PXT, kinumpare ko siya kay Mr. Cash because of the kaltas and yung interest na idadagdag niya kapag nasa 45 days ka na. Magbabayad ka every 45 days, may kasamang interest yung yung installment mo bale. Pero hindi po siya buong matatanggap. Nung papalapit na yung due date guys, wala po akong natanggap na call sa loan app na to. Text lang po talaga. And yung alarming lang na part is, I'm gonna come clean I'm gonna be honest, dalawa po yung cellphone ko. Meron akong Android, meron akong iPhone. Because may mga loan apps po tayo na wala sa ganitong listing site, wala sa Play Store, wala sa Android. Kaya kailangan dalawa yung cellphone ko. Diba? Ito kasing pinagawa ko, diba? Nagre-review ako ng loan app. Dito po, ako nakakatanggap ng mga notifications. Yung link na kasama doon sa reminder ni PXT is, nag-o-open po ng paghiram. So, ano kaya yung connect ng dalawang loan app na to? So, sasabihin niya na yung mga tinitext ni PXT is ganito lang eh. And sasabihin niya kapag bayad ka na, since you have good credit history, we prepared a higher amount loan for you. Please check your current amount. So, i-click mo yung link na yan, dadalhin ka niya sa paghiram. Kaya instead of clicking that link, dito ko siya nilalogin sa Android kong phone. Dahil Android siya eh. Wala po siya sa App Store. Anyways, don't worry guys. The numbers that are on these two phones, akin pa rin yan. Naka-register with my ID and everything. Anyway, so dito ko po ina-access si PXT. And then magla-login ka ulit. Dun sa credit loan, sa first tab, sasabihin niya, bale mag-i-evaluate pa muna siya. Kahit na sabi niya, nag-prepare na daw siya ng higher credit limit, mag-i-evaluate pa rin siya. Hihingi pa rin siya ng 5-star. And after mga ilang minutes, lalabas yung kanyang offer na hindi naman masyado mataas compared to my last one. So, after 30 days, after ko siyang nabayaran, yung offer niya is from 6,000, naging 7,000. And sa mga nagtataka kung paano bayaran tong si PXT, nasa app po yung instructions kung paano siya bayaran. So, kahit na lumalabas dito na nasa 50,000 daw sa ganitong tab,
hindi ko siya maklik. Hanggang 7,000 lang talaga ako. Kasi yun lang yung offer niya sa akin. Nawala na yung 15 days option. In my first and second loan, na yung 15 days tsaka 30 days, wala pong additional interest. Bali, kakaltas lang siya ng service fee. And kaya hindi siya buong natatanggap. Ngayon, dahil medyo mataas na yung credit limit, nasa 7,000 na, nawala na yung 15 days na option. And yung pipilian na lang is 30 days and 45 days. Na yung 30 days, babayaran mo yan 15 days, 15 days, wala pa ring additional na interest, pero hindi po siya buong matatanggap. Ito namang 45 days, kakaltas na siya, may interest pa. Pero makikita mo naman yung breakdown na yan before mo i-finalize yung loan. For example, sa 7,000 na 45 days, yung service fee, 1,048. So, yung matatanggap mo na lang is 6. Yung ikakaltas niya, advance, is 1,048. Kaya, yung matatanggap mo na lang is 5,900 and some change. And yung terms na tatlong installments, bale, babayaran mo 2,458 because kasama na yan yung installment na 2,334 plus yung interest ng 124. Para sa akin, guys, pag nag-a-advance silang or may kinakaltas sila, pag hindi buo yung loan, para sa akin, ano na yan, unfair na yan. Nasa inyo na yan, kayo magdi-decide kung sa anong term ka ba, saang term ka ba, magbabudget ka kasi, depende yan sa kung anong kaya mong i-meet every due date. So yung pinili ko syempre, para makaiwas ng interest, nag 30 days po ako, guys. And sabi niya loan, success daw, remittance in progress, and is in less than 5 minutes, natanggap ko po siya sa aking Union Bank. Yung ayaw ko lang po talaga sa loan app na to is kumakaltas po siya ng advance interest. Pero dahil sabi niya na dun sa large loan tab is wala na siyang additional fees, so patuloy ko po siyang observe. Yung loan app na to, sabi niya legit siya. Sabi niya registrado, and by legit, I mean registered. Pero hindi ko pa rin siya mahanap sa list of recorded online lending platforms sa SEC na website. And that is really very important para sa akin. Mas prefer ko talaga yung mga loan apps na andon. So, kung gusto mo pa rin magpatuloy knowing na ganito siya, guys, nasa inyo na po yan because hindi naman ako, hindi ko po pinopromote yung loan app na to. Actually, because of the service fee na advance ang kinakaltas, hindi ko po siya bet, to be honest. Pero kung gusto mo pa rin magpatuloy, guys, please do take note that this loan app, aside from personal information, magko-collect po siya ng Messenger, Viber phone, and backup phone number, although optional naman yung mga info na yon. So, hindi ko po pinovide yung mga info na yan, and so far, na-approve naman ako. Also, hihingi po siya ng job information, pero kung sasabihin mo self-employed, hindi na siya hihingi ng further information. Of course, kung sasabihin mo employed ka, hingi po siya ng mga company details. Yung mga valid IDs na pwede dito kay PXC is UMID, passport, driving license, SSS, PRC, postal, and national ID. Then, mag-facial recognition ka. It's gonna take a little while. Mga minutes pa. Hindi po siya super instant, like 5 minutes, at least in my experience. In about an hour, bago mo malaman kung magkaka-offer ka o hindi. Pero, pag tinake mo yung offer niya, kaagad mo naman siyang matatanggap in 5 minutes. For full details kung paano mag-apply, you can check this video for the step-by-step process. Pero again, guys, hindi ko po pinopromotong si PXT. Gusto ko lang maging aware kayo kung anong meron sa loan app na to. And may mga nagsasabing okay siya, may nagsasabing hindi. Leave it up to you to decide kung uutang kayo dito o hindi. Pero yung importante, guys, meron kayong tamang expectations. Pero kung hindi nyo pa rin siya bet, because yun nga, may kinakaltas siyang service fee bago nyo matanggap yung loan, you can check the loan apps that are in the legit loan apps playlist by Ate Red. Kasi doon po yung mga loan apps that are better than PXT. And so far, sa experience ko, okay po sila. Even if yung iba doon, hindi po ako na-approve. Pero again, hindi ko po pinopromote yung mga loan apps na to, guys. Nagre-review lang po ako ng mga online loan platforms. And kayo pong magdi-decide kung uutangan nyo to o hindi. Wala po akong links na binibenta sa inyo, guys. Patuloy nating subaybayan to si PXT. So, kung hindi pa kayo subscribe na kayo. Kasi this is my PXT saga. Charot! PXT journey. That's all for today's video. I will see you on my next vlog.